Dito sa mga kuweba na ito, nagtago at itinatag ni Emilio Aguinaldo ang kauna-unahang Republika ng Pilipinas. Ating alamin ang istorya ni Aguinaldo at ng Biak na Bato. Ayan, so medyo malamig yung kuweba, ano po? Hindi naman po ito pinagbabahayan ng mga ahas. Minsan po, mayroon. May lumalabas po. Mga kamandag po ba o mga sawal? So ayan, medyo masikip. Kailangan sa side view. Kasya ba ako? Yun, kasya naman. Tanang. Kaya mo yan, ate. Hello mga kangla, isang magandang araw at istorya na naman ng paglalakbay. So noong nakaraan, pinuntahan natin itong isang abandonadong tunnel at gateway dito sa Kaliwa Dam. At pumunta rin tayo sa isang struktura ng barko na nakatayo dito sa isang burol sa Laguna. Nandito nga pala tayo sa isang kabundukan dito sa Bulacan na isang historical place na pinagtaguan ni Emilio Aguinaldo. At kasama pala natin si Ate Lourdes, siya ang ating magiging tour guide. Kasi dahil medyo malaki itong lugar na ito, hindi natin pwedeng tayo lang ang umikot-ikot dito. Kumbaga nasa gaano po kalaki yung lugar na ito? Dati po siya, nabot siya ng 117 hectares. Ngayon po, nahati sa 3. Kaya po, medyo lumiit po siya. Pero malaki pa rin yung sakop niya na area, ano po? Mga gaano po kalaki yung sakop niyang area? 659 hectares pa po. Bali, tatlong bayan po yung humati. Kaya po nahati yung 2,117 hectares. So yun. Sa kabuuan pala nitong area na ito ay umaabot ito ng 2,117 hectares. So ngayon sisimulan na natin ang ating bagong paglalakbay dito sa Biak na Bato. At lalakad pa tayo papunta doon para makita yung mga ano po? Kuweba. Yung mga kuweba na pinagtaguan ni Emilio Aguinaldo. Mga gaano pa po kaya kalayo yung ating lalakarin, ma'am? 15 minutes po, andun na po tayo sa kuweba. Yung kuweba po natin daw halos tabi-tabi lang po siya. So 15 minutes pa po. So hindi naman po kalayuan, ano po? Hindi po. Sige po. Masukal po ba dito, ma'am? Hindi naman po. Okay po. May dadaanan naman po, ano? So talagang yan, parang tumadaan na tayo sa loob ng kagubatan. So ayan, ito pala yung ating unang kuweba natin papasukin, itong Yungib Cave 2. So, malayo-layo pa po ba, ma'am? Mga gaano pa po kalayo? Malapit lang. Malapit na lang. Sige po. So, may konti pala ditong pag-akyat. Pero hindi naman sobrang hirap. Madaling itapak yung paa sa mga bato. So, ayan. Oh, wow. Ito na pala. So medyo madilim nga yung loob. Hindi naman sobra pero may konting liwanag. So ayan, nandito na tayo sa kuweba. At kitang-kita naman natin yung mga magandang rock formation
At ang story daw nito ay dito nagtago ang mga katipunero kasama si Emilio Aguinaldo. So yan. Ay ma'am, ano pong kunting history dito sa kuweba na ito? Ito po yung ginamit nilang hospital cave po. Yung ito. Ginawa po nila itong gamutan ng mga katipunerong nasusugatan. Oh grabe, ang ganda nito, kristal. Ano pong tawag dito ma'am? Stalactite po. Stalactite. Opo. Bali nabuo na na. Stalagmite naman po yung sa taas. Tapos ito po, ang tawag ngayon nito, base na po. Base na yung Opo, kasi parang malaki na po siya eh. laki ng pagkakabuo nung bato na galing sa Bawal hawakan. bawal hawakan. Galing po yan sa tubig, ano po? Ito po yung ito ginamit ng ospital po. Dito ginagamot ang mga sugatan ng mga katipunero po. Ang doktora po nila dito ay Trinidad Texon po. Okay po. Ayan, so medyo malamig yung kuweba, ano po? Hindi naman po ito pinagbabahayan ng mga ahas. Minsan po, mayroon. May lumalabas po. Mga kamandag po ba o mga sawa lang? Yung iba may makamandag. Iba naman sa walang. Talagang pinag-iingat din po, ano? Kaya kailangan may Kuweba yung malamig. Talagang tinitirahan po sa mga ahas. paborito ng mga asa malalamig, ano po? Grabe, ang gaganda ng mga rock formation, mga stalagmite tsaka stalactite, ano po? Yan, no? Kitang-kita naman natin. Ito po tawag dito, kertina po. Ano po? Curtain, yung... Curtain po. Oo, yan. Yan, parang hugis kortina. Parang hugis kortina po. So after natin dito, meron pa raw tayong isang kuweba na papasokin. Ma'am, ano pong pangalan ng kuweba na yan? Ito po sa yung itri po. Doon po dinadala lahat ng mga gamot, tsaka yung mga baril nila, pagkain, doon po tinatago. Bali parang storage room, ano po? Storage room po. So ayan, may konting trailing, may konting pagyuko, at saka pagbaluktot ng katawan. Dahil hindi tayo kakasya. Ayan. Ayan, talaga kailangan may protective gear talaga dito. Baka tumama yung ulo. Masakit. Ayan, medyo masikip. Pero hindi naman sobrang hirap yung mga daan. Dapat talaga protektado ang ating ulo. Baka tumama sa mga bato. So ayan. Yan, nandito na tayo sa labas. So ito nga pala yung tinatawag nilang yung pinanggalingan lang natin. So kita nyo naman yung ating dinaanan. So talagang mababaluktot yung ating mga katawan dahil medyo mga masikip yung labasan, mga lagusan. So ngayon naman ay papunta daw tayo sa Yungib 3. Yan, hinintay na tayo ni ate. So yan, hindi naman pala nagkakalayo yung kuweba. Dito lang yung Yungib 3. So yan. Oh, wow, medyo mataas pero at least may mga tinatabakan naman siyang mga bato. So hindi siya ganun kadelikado. Ingat lang syempre, baka madulas. So yan. Ito na yung isa pa ang kuweba na pinagtaguan ni Emilio Aguinaldo. Yan, tumatama na yung ulo ko. Buti na lang may protective gear tayo. May headgear tayo. Yan. So bali ma'am, ito po ay yung storage area ng mga katipunero. Dito po tinatago yung gamot, saka pagkain, yung baril po. Yan, yan nila tinatago po. Gamot. Okay po. So grabe oh. Ganda ng mga rock formation. Dito po nakikita nilang medyo malapit yung hospital cave. Dito po nila ni-impact po yung gamot, saka pagkain, saka yung mga baril nila, gamit nila. Opo, lahat po ng kailangan ng mga katipunero, ano po? So ayan. Medyo malaki rin tong kuweba na to.
Grabe. So, ingat lang tayo. Baka may ahas. So, maging mapagmasid. Ayan. Grabe, ang ganda ng area na to. Ayan, meron pa tayong isang kuweba na papasukan, yung tinatawag naman nilang yung Ibuan. So medyo babalik tayo dun sa pinanggalingan natin para mapuntahan natin yung pangatlong kuweba naman. Ayan. So napaka-exciting talaga nitong mga caving na ito. Napakaganda ng mga nakita natin sa loob. Kahit na mga rock formation lang, nakaka-amaze pa rin. Malayo pa po ba yung Ibuan, ma'am? Ano po, mauna po yung tanggapan cave po kaysa sa one. Mauna po yun. Kung saan po doon tinatanggap yung yung mga bagong kasaping Katipunero. Yun pala, correction lang. Mauna pala yung tanggapan cave bago sa yung Ibuan. So doon tayo sa tanggapan muna. Yung tanggapan is doon tinatanggap yung mga bagong Katipunero. Mga bagong sasali sa Katipunan. So dito yung una natin pinasukan kanina. So umikot lang pala tayo. So doon naman tayo sa isa pa. So mag-sasakyan po ba tayo, ma'am? Dito lang. Sa isang area naman dito. Ano po? Yan, ito na yung pangatlong kuweba natin. Ayan po, nakapasil na tanggapan. So mas malaki yung bungana niya kaysa dun sa mga una natin pinasukan. So ito yung mga makikita rin dito. Yan. So ito na yung tanggapan cave. Ayan, nandito tayo ngayon sa tanggapan cave. So ito yung parang rehistruhan ng mga bagong kasaping Katipunero. Tama po ba, ma'am? Opo, dito po tinatanggap yung bagong kasapi po na Katipunero po. Mula po dun sa labas, magpipiring po ng mata para hindi nila makita yung daanan para hindi po maituro ang daan. Baka may tridor po, ano? Opo. So yun pala yung istorya dito sa kuwebang ito. So napakaganda. Talagang masabi natin na kakaiba yung mga ginagawang technique nung araw para sa digmaan. Tama po ba, ma'am? Ma'am, napansin ko lang po, itong parang ibang kulay nitong maitim na to kumpara dun sa ibang nandito. Bakit po kaya ganito tong maitim na ito? Apo. Dati po kasi to isang ulingan. Naglulungaw po dyan, kaya po siya umitim. Ngayon po, na hindi alam ng mga residente na bawal pala mag-uling sa loob ng cave. Kasi po masisira yung ceiling. Iitim. Ngayon po, yung pinagbawal na po ng mga DNR na bawal mag-uling sa loob ng kuweba. Kaya po, tumigil na po sila. Kaya po pala ang itim nitong nasa ibang part. Ano po? So dito po sa area na to sila nag-uling. Tumaas na lang po yan kasi yung di po ba meron tayong naghahanap ng mga kayamanan po? Yung treasure Kaya po hunter. siya tumaas lang po dyan. Hinukay nila, hinukay. Ayun po, nakatalo po ba yan? Hinukay po nila yun eh. Opo, bali dito po nila tinabon, ano po, kaya tumaas tong area na to. So ito yung area na pinaghukayan po, tama po ba? Ito yung pinaghukayan. So talagang syempre dati, noong unang panahon, yung uso yung mga Yamashita treasure. Kaya hanap-hanap ng ginto, baka may makita silang kayamanan. So ito pala, so may butas nga doon, no? May maliit na butas. So ayan. So ma'am, saan na po tayo ngayon pupunta, ma'am? Yung Ibuan po. Bali, yung Ibuan, ano pong itsura nung yung Ibuan, ma'am? Ano po siya, unang pasok natin, duckwalk po, tapos tatayo sa gitna, pwede naman tumayo. Ano na po siya, maluwang. Bali, mas malalim lang po yung papasukan. Kumbaga, para tayong dumaan sa ilalim ng lupa. So, kailangan pala nating yumuko.
Pero doon naman po sa loob, medyo maluwag na, ano po? Maluwag na po. Ayan, dadaan pala tayo dito sa gilid ng ilog. Ano pong tawag dito sa ilog na ito, ma'am? Yan nga po yung sinasabi na Balaong River po. Ito po yung Balaong River. So, ito pala yung tinatawag nilang yung ibuan. Pero bakit po ambush cave ba nakalagay, ma'am? Dito po kasi inaambos yung mga kalaban doon po sa bungad na yon. Doon po sa pagpasok. Opo, bago pumasok, di na po sila makakapasok mismo sa loob. Inaabangan na po sila, doon na po sila inaabangan. Bali, nakatutok na po. Papasok pa lang yung mga Kastila, may nakaabang na sa kanilang Inaabangan na po. katipunero. So, ito pala yung entrance nila. So, tama, may konting pagyuko nga lang, pero hindi naman sobrang hirap. So, ayan. Dito na po tayo papasok. So, hindi naman siya sobrang hirap. Except na lang kung sobrang tangkad nyo. Ayan. So, nga. Talagang maaabangan kayo dito dahil nakayuko ang pagpasok. So, yan. So, ingat dahil medyo madilim at baka dito merong ahas. Yan. Kailangan natin talaga ng ilaw. Ano po, dito yung mag-aabang. Di po ba dito sila makakatuloy? Opo. Di na sila makakapasok. Doon pa lang kasi sa bungad, inaabangan na. Opo. Opo. So, bali dito mga nakabang yung katipunero. Ano po? Madali naman po sila makilala kasi po nakabot sila, yung namang nag-aabang, hindi. So, bali base sa mga damit, ano po, makikilala mong iba ang pumapasok. Opo. So, yun, grabe. Talagang malalim at madilim itong kuweba na ito. Itong huling kuweba dito sa area na ito. Kasi meron pa tayong kuweba na pupuntahan dun sa kabilang area naman yun. Sinasabi, pag tumatama ang ulo, buti talaga. Naka-headgear tayo. So, ayan. So, malaki pala talaga itong kuweba na to. Ano po? So, may lagusan po ba sa dulo, ma'am? Meron po. So, ayan. May lagusan pala sa dulo. Meron po sa dalawang hagdan ng ating atin. Tapos, mamaya-maya doon na tayo sa parkingan. Bali, may dalawang hagdan na akitin. Tapos, nasa parkingan na tayo paglabas. Ano po? Opo. So, ayan. So, paglabas natin dito, nandun na tayo sa ating sasakyan. Yun na naman. Kung wala akong headgear, baka dugo na yung ulo ko. Ito sir, Sorry. Yan. Ito pa, oh. So, ayan. Yan, mga kangkla. First time natin mag-caving. So, first time ko makapasok sa mga ganitong kuweba. So, ito na yung area na medyo mababa. Talagang kailangan mag-duckwalk. Ayun. Ayun, kita ko na yung hagdan. So, yan. Medyo extreme na to. Pag po ba may ahas dito, natuklaw ako, may malapit po ba dito ng ospital? San Miguel po. San Miguel pa? So, yan. Sige po, ma'am. Una na po ako. So, yan. May hagdan pala tayong kakatan dito, mga kangkla. Yan.
So, ayan. So, akit na muna po ako. Talagang ingat. Dahil kailangan kumapit. So, ayan. Akin na muna yung camera. Mahirap rin hindi pwedeng walang kapit. Wala na po tayong dadaanan na mahirap, ma'am. Mayroon pa pala. Ito. Hindi masyado. Ayan. Hindi naman pala masyado. Paahon lang. Pero hindi na yung talagang sumisiksik tayo sa mga bato. Ano po Yan. kung ulan ate? Po, Paano po pag umuulan? pinapasok din po ito. Pinuputik din po ito pag umuulan. Kaso lang, madikit nga po yung mga lupa na yan. Yan. Grabe. Tanaw na natin ang liwanag. So talagang nakaka-excite yung mga ganitong experience. Dahil first time ko lang talaga din mag-caving eh. At yan. To, may isa pang hagdan na. Last na to. Yan, last na. Kat na. Ayaw niyo po ba ate? Kaya po. Tulungan. Sige, dito tayo. Ayun na po yung sasakyan natin. Ito. So ayan na, medyo hiningal tayo. Grabe yung extreme nung dinaanan. Hindi ako sanay sa mga masisikip actually. May phobia ata ako sa masikip. Pero ito na yung ating sasakyan. Malapit lang pala. So ma'am, ba't ito yung inuli natin? Para malapit na sa sasakyan. Ano po? Opo. Ito natin, hinuli natin po. Sige. So ito na tayo. Dito tayo galing kanina. So ayan, pupunta na tayo dun sa ating susunod na destination. Ma'am, saan po yung next destination natin? National Park na po, sa may Batcave. Sa may Batcave na. Kailangan pa po natin mag-isakyan. Balik So, tayo ayan. din. Pupunta tayo dun sa kabila. So ayan, nandito naman tayo ngayon sa area kung saan makikita natin yung opisina ni Emilio Aguinaldo at yung Panicky Cave. So nandun na si ate sa area doon. So ngayon naman papasok na tayo ng National Park kung tawagin nila. So ayan, nandito na tayo ngayon sa Biak ng Bato National Park. So dito natin makikita yung bahay Panicky at saka yung opisina ni Emilio Aguinaldo. So ito pala yung mapa nila na makikita natin yung ibang mga trail dito. Kagaya nito, ito yung pinuntahan natin kanina. Yung Yungib 2, Yungib 3, tsaka yung Yungib 1. So ito yung tanggapan. So dito pala natin makikita pa itong itak na pagmamay-ari ni Emilio Aguinaldo. Ito po bang hanging bridge? Dito po ba tayo dadaan sa hanging bridge, ma'am? Hindi po, may ginawa po doon sa baba kasi po medyo ito po mahina na, mga marupok na yung mga kahoy. Nagawa po sila doon ng daanan sa baba. Okay po. So bababa pa po tayo. Opo. Tatawid po ba tayo sa kabilang ilog? Tatawid po, ayun po yung ating tulay na daanan po. Yun po sa may Opo. area po na yun, ano? Opo. May pinapaliguan ng mga bata. Opo. Ayan, so may nakita pala tayo dito mga bata na nanguhuli ng isa. Anong nahuli nyo? Anong tawag dyan? Tawag dyan. Ha? Suwi po
Suwi. Susuwi. So yun, ang dami na namukot ata kayo, no? Ma'am, bakit po ito tinawag na biyak na bato? Ayun po yung sa matatanda noon na wala silang matawag na lugar dito na ibinase na lang nila doon sa bato na batong lugar. Kaya sinatawag ng biyak na bato. Tapos may isang bundok din po siyang nahati na dinaanan ng tubig po. Kaya binase po nila doon sa nahating bundok. Kaya po sa tinawag ng biyak na bato. Kaya po nabiyak yung bato. Kumbaga ano po? Tama. Ayan, nandito naman tayo ngayon sa Pahingahan Cave. So medyo malayo-layo rin yung ating lalakarin, may higit 1 kilometro. Pag umabot kayo dito sa area na to, pwede naman kayo magpahinga. So maliit lang tong kuwebang to, wala naman tong sinusuot-suotan. Puro lang to rock formation na pwedeng pagpahingan at paglitratuhan kung gusto nyo. So yan, ito palang area na to ay parte pa rin ng Pahingahan Cave. Ano po, ma'am? Kadugtong to ng Pahingahan Cave. So meron na silang pinayos na daan para mas madali na yung pagpunta dun sa mga kuwebang ating papasukin. Ma'am, ano pong tawag dito sa kuweba na ito? Bahay Paniki po. Diyan po marami siyang mga paniki po sa loob. Pagka pinuntahan po natin yung pinaka ng paniki, yung pinagtitirahan niya. Yung pinagtutulugan nila? Opo. Pupunta tayo doon sa may hanging bridge. Aakyat pa tayo doon na 100 step pa yung ating aakyatin na baitang-baitang po. Para makita natin mismo yung mga paniki? Opo. So ito, Bukana pa lang po ito? Ito po yung bungad. Ito po yung Opo. sinasabi ko kanina na isang bundok na nahati siya. Dinaanan siya ng tubig sa ilalim. Kaya siya tinawag ng biyak na bato kasi po nabiyak po yung mga bato? Yan. Yung bundok? Yung ano po kasing lupa na wala. Kaya po siya tinawag na, pwedeng tawagin natin ng biyak na bato. Opo. Yung mga matatanda po noon. Nung araw? Nung araw po. Kasi wala silang maitawag. Kundi tinignan nila yung mga lugar, puro bato. Kaya biyak na bato po. Kaya po biyak naman. Ano po yung naamoy natin na hindi masyadong maganda dito sa area na to? Tayo ng paniki po, saka yung ihi. Saka yung ihi po. Kaya pala medyo mapanghipong amoy. Ano po? Apo. So tara, puntahan naman natin yung kabilang side nung Apo. Bahay Dito Paniki. dadaan tayo, eri pinaka-beauty po. Ito yung view deck. Ano po? Dito pala sa ating dadaanin ay mararaanan natin itong rock formation na naghugis buaya na. So kung makikita natin, yun yung ulo at yung buntot sa baba. So meron pa tayong mga 5 minuto sigurong paglalakad para marating natin yung entrance papunta roon sa Bahay Paniki. So ayun, nadaan pala tayo dito sa isang rock formation na parang biniak. So siguro ganito yung tinutukoy ng mga tao nung unang panahon. Kaya nila tinawag itong lugar na ito na biyak na bato. So medyo mahaba na yung nilalakad natin kaya hinihingal na rin ako. So ayan, mapapansin nyo itong napakalaking puno na to. Grabe, napakalaki. Ma'am, ano po ba itong puno na to? Dao tree po, ito po yung ginamit ng mga Katipunero na watchtower po. So ito yung naging ano nila, look, pang tingin kung may darating Kung may na kalaban. Opo. So ayos din kasi ang taas-taas po niya, no? Opo. Tsaka ang laki-laki niya talaga. Mga, tingin nyo, mga ilang taon na yung puno na yun, ma'am? More than 3 years po. 300 years. Okay. More than 300 years na yung puno, pero mukhang matibay pa rin. Nagsasangop pa, madami pa. Dami pa nagsasanga pa, oh. Ang ginamit lang po nilang akyatan noon, yung baging po, ganyang baging. Mayroon po tayong baging na matibay, yun po yung ginamit. Ito po, ano na lang siya, pangalawang tubo na lang po yun. Pangalawang tubo na lang ng baging? Yung baging. Oo. So yun, ito pala yung watchtower ng ating mga Katipunero noong araw. So yan, nandito na tayo sa Bukana noong Bahay Paniki. So pupuntahan na natin yung, lalapitan na natin yung pinaka entrance niya. So medyo nadan tayo dito sa
Baka bumigay itong ating hagdan. Yan, so matibay naman. So yan. So ito yung bahay paniki na kung saan sa ibabaw raw nito ay nakatira yung mga paniki, kaya tinawag na bahay paniki. Ito po bang bahay paniki ay naging headquarters din ng mga Katipunero, ma'am? Ginawa po nilang meetingan. Pagka po nagmi-meeting sila, umakyat sila dito. Dito sila nagmi-meeting. Pagkatapos na mag-meeting, tampisaw-tampisaw sila sa tubig. May tubig po sa loob? Opo, mayroon. Sige, tingnan pa natin yung kung ano yung nasa loob nitong kuweba na ito. So ayan, mula dito, maririnig na natin yung agos ng... Ayun na po yung pan. Opo, maririnig natin yung agos ng tubig. So dun sa area naman na yun, makikita natin yung paniki. So yan. So gising sila, ano ma'am? Pagka po ganyan, nandyan lang sila. Hindi sila lumalabas. Umiikot-ikot lang sila dyan sa area na yan. Opo. Hindi sila lalabas. Pagka ng alas 6 ng hapon, lumalabas na po yan. Hinahin na po sila. Pag medyo dumilim na, Opo. lalabas na po sila. Maghahunting na sila ng makakain. Kain. Okay. So yun. So nandito pala yung ilog, oh. Dinig na natin yung agos. Medyo malakas din po yung agos, ano? So ayan, nandito na tayo sa loob ng bahay paniki. Ito pala yung sinasabi ni ate na pinagpapaliguan ni na Emilio Aguinaldo after nilang magpulong-pulong. So grabe, kung makikita nyo talaga itong area na to is napakataas at napakarami ring rock formation na nandito. At hindi lang siya maliliit na bato, talagang malalaking bato. So ito yung sinasabi rin kung bakit ito tinawag na biyak na bato. Kasi dito nahati yung bundok. Kumbaga bumukas, nagkaroon siya ng pasukan, yung ilog, palabas doon sa kabila. Ma'am, di ba po ito po ay isang malaking ilog, ano po? Ito po bang bato-bato na to, buhangin na to ay natural po dito sa area na ito? Hindi po, nadala lang po siya ng baha. Dati po, ang nililiguan nila Emilio Aguinaldo, hanggang ganyan po, nakakalangoy po sila. Ngayon po, natabunan ng baha, nadala yung buhangin, dito natambak. So bumaha po ng malakas, dumiretso po dito, yung mga lupang ito. Kaya natabunan tong side nito. So after po natin dito, saan naman po tayo pupunta, ma'am? Ano po siya, Aguinaldo? Doon sa... Sa bungad. Doon kay Aguinaldo's Cave na. Opo. Yung, ano po yun? Yung pinakalas natin. Pinakalas na po yun. Ano po yung kuweba na yun? Doon nag-opisina si Emilio Aguinaldo. Okay po, sige. Tara, silipin na natin yung huling kuweba na kung saan nag-opisina si Emilio Aguinaldo. Ayan, nandito na tayo ngayon sa headquarter ni Emilio Aguinaldo. Ito pala yung kuweba kung saan siya nag-oopisina. Ma'am, ito po bang tubig dito sa likod ay dati na po ba yung may tubig or wala? Paano po nakapasok si Aguinaldo dyan kung may tubig? Dati na po, ano siya, yung ginamit niya po pagpasok, bangka po. Mapasok pa bangka? Opo. So, paano naman pag hanggang sa dulo po yan, pinapasok niya po, pabangka pa rin? Opo, hanggang dun sa may, ano niya, sa pupuntahan niyang pinakataguan niya po. Sisisid pa po siya ulit bago siya lulutang. Andun na po yung pinaka-opisina niya. Nandun po sa taas yung pinaka-opisina niya. So, hindi naman, dry land naman po yun. Opo. Paano po ba napunta dito si Emilio Aguinaldo kung tiga Cavite po siya? Siya po ay naghanap ng bulubundukin na lugar na pagtataguan niya. Ito po yung nagustuhan niyang lugar, yung biak na bato po. Opo. Dito rin niya po ba itinatag ang kauna-una Republika ng Pilipinas? Tama po ba? Yung Republika ng biak na bato. Opo. Opo. Noong November 1, 1897. Okay. So dito pala sa area na to, tinatag ni Emilio Aguinaldo ang kauna-una Republika ng Pilipinas. Ngunit hindi naman ito nagtagal dahil nakipagkasundo siya sa mga Kastila para isukong kanyang sarili at saka bayaran siya, kumbaga, babayaran siya ng sapat na amount para lang sumuko sa mga Kastila. Mga kasunduan sa biyak na bato. Aalis ng Pilipinas si Emilio Aguinaldo at tutungong Hong Kong kung magbabayad ang revolusyonaryong Espanyol sa halagang 800,000 ng 3 bigayan. 400,000 pag alis na Aguinaldo,
200,000 kapag naisuko ng mga Pilipino ang mahigit 700 na sandata, 200,000 pag ipinahayag ang pangkalahatang amnestiya, at karagdagang 900,000 at babayaran ang pamilyang Pilipino na naapektuhan ng digmaan. Dito pala sa Biak na Bato, mayroon tinatalang 121 caves. So ilan lang yung napuntahan natin dahil sa sobrang laki nito, hindi na natin to kayang ikutin pa. Baka umubos tayo dito ng ilang araw o isang linggo bago natin matapos ang paghahanap doon sa mga kuweba na nandito sa Biak na Bato. Sa 2,117 hectares na kalupaan, doon natin makikita itong mga kuweba ni Aguinaldo. Grabe, sobra talaga ako na-amaze sa lugar na ito. First time ko talaga pumasok sa mga ganitong kuweba. Talagang na-feel ko yung adventure. So kung gusto niyo talaga ng ganitong vlog, pumunta sa mga historic places, mga sikat na lugar, isolated area, samahan niyo ako sa ating adventure at mag-subscribe ka na dito sa aming channel. So paano? Hanggang dito na lang. This is Kane Barry Travel Stories. See you sa next vlog. Thank you!